Pagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Missionary Roy Anyunuevo at sa video na ito ay nais ko lamang pong makapagbahagi sa inyo ng isang word of encouragement. At nais ko pong basahin ang isang talata dito po sa Matthew chapter 6 verse number 25 at ito po ay King James Version. Sabi po ng talata, "Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?" Okay, isang salita ng Panginoon na kung papansinin natin ang sinabi dito, take no thought for your life. No? Sinasabi ng Panginoon na huwag kang mabahala para sa iyong buhay. Huwag kang mag-alala. Ano po? Kung ano ang kakainin mo, kung ano ang iyong inumin, o kung ano man ang damit na iyong isusuot. So, sinasabi ng Bible sa atin na kung saan ang tao ay hindi nararapat nag-aalala. Worry. Hindi tayo dapat nagwo-worry kung alam mo na mayroong Diyos na tutulong sa iyo, sa atin. So, alam niyo po, ang worry ay isang common problem ng mga tao. Alam niyo po, sino man sa atin ay subject dito. Lahat tayo nakakaranas po ng worry. Sino ba sa atin hindi nag-alala? Lahat po tayo ay dumaraan sa pag-alala. At alam niyo po mga kapatid, meron kasing mga dahilan para ang tao ay mag-alala. Halimbawa na lang, malapit na ang due date sa bills ng kuryente. Tapos, may pagkakataon, hindi ka pa sumasahod. O di kaya ay kulang pa ang iyong pera. Pero bukas, kailangan ka na magbayad ng kuryente. Diba? Minsan, nakakapag-alala yun. Sa mga estudyante, malapit na ang pasahan ng inyong mga proyekto o projects sa school. Tapos, hindi ka pa tapos. So, nakakapag-alala yun para sa mga estudyante. So, napakaraming bagay para tayo ay mag-alala. At alam niyo po, isang dahilan kung bakit nag-aalala ang mga tao ay dahil po sa kawalan ng pananampalataya. Alam niyo po, maging ang mga apostol ay nag-alala din. Dahil ang dahilan ay nawalan po sila ng pananampalataya. Alam niyo po, isang talata po sa Bible, sa Mark chapter 4, verse number 37 to 41. Doon, makikita natin kung paano ang mga disciples ay nag-alala. Ang pangyayaring iyon ay sila po ay nasa barko. At habang sila ay nasa barko, nagkaroon po ng isang malakas na unos. Nagkaroon ng malakas na hangin, nagkaroon ng malakas na alon, at yung alon na yun ay hinahampas ang barko na sinasakyan ng mga disciples. At nandun din ang Panginoong Jesus. At noong oras na yun, si Jesus ay nasa sulok at natutulog. At nang makita siya ng mga disciples, ay nilapitan siya at ginising. At ang sabi ng mga disciples, "Master, carest thou not that we perish?" Panginoon, wala ka bang pakialam na tayo ay mapapahamak na? So, dahil doon, ang Panginoon ay tumayo at kinausap ang unos. At ang sabi ng Panginoon, "Peace be still." At noong oras ng iyon, ay kumalma po ang karagatan. At kinausap niya ang mga disciples. Sabi niya, "Bakit kayo walang pananampalataya?" See? So kung mabasahin natin ang talatang iyon sa Mark chapter 4 verse number 37 to 41, makikita natin ang dahilan
bakit ang tao ay nag-aalala? At ang sagot ay dahil sa kawalan ng pananampalataya. Alam niyo po, malaki ang nagagawa ng pananampalataya sa atin para tayo po ay hindi mag-alala. Opo. Alam niyo po mga kapatid, sinabi ng Diyos. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 4:19. Sabi ng talata, "But my God shall supply all your needs." No? So, alam niyo po mga kapatid, bakit tayo mag-aalala? Kung ang sabi naman ng Panginoon, He will supply all our needs. Ano ho? So, alam niyo, mag-aalala ka kung hindi ka naniniwala sa sinabi ng Panginoon. At dyan nga po kapag wala kang pananampalataya. Ano ho? So, sa mga may pananampalataya, ay pangahawakan ang sinabi ng Panginoon. He will supply all our needs. Pero sa mga walang pananampalataya, ay dyan kayo mag-aalala dahil hindi mo ito panghahawakan. Kaya alam niyo po mga kapatid, manampalataya tayo sa sinasabi ng Panginoon na He will supply all our needs. O bakit tayo mag-aalala? Ibibigay naman pala ng Panginoon ang ating mga pangailangan. Oho, alam niyo po mga kapatid, ang biyaya ng Diyos sa bawat isa ay sapat po sa atin. Ayon po sa 2 Corinthians chapter 12 verse number 9. God's grace is sufficient for thee. Oh, my grace is sufficient for thee. 2 Corinthians 12:9. Sapat ang biyaya ng Panginoon. Alam niyo po sa puntong ito, bakit ang tao ay nag-aalala? Dahil minsan, alam niyo po, hindi natin na-appreciate ang biyaya ng Diyos. Oho, minsan kasi ang iniisip natin pagdating sa biyaya ay yung biyaya na sobra-sobra. Oho. Pero sinabi ng Bible, ang biyaya po ng Panginoon sa bawat isa ay sapat. Ano? Sapat lang. Sapat sa atin. Alam niyo po, ang kailangan lang natin gawin ay makontento. Oh, alam niyo po, kung marunong tayong makontento sa biyaya ng Panginoon, ay hindi po tayo mag-aalala. Oh. So, sa mga tao na hindi marunong makontento, ay talagang nandyan ang worry sa inyo. Oh, kaya alam niyo po mga kapatid, dapat tayong makontento. Ang hirap sa mga tao na hindi marunong makontento, walang satisfaction. Lahat ng ibinibigay sila sa kanila ng Panginoon, alam niyo po, hindi nila na-appreciate. Dahil para sa kanila, ito ay kulang. Oho. Dahil para sa kanila, hindi namimit ng Diyos ang kanilang pangangailangan. Oho. Yan yung mga tao na hindi marunong makontento. Alam niyo po, sapat ang biyaya ng Panginoon. Yung bang ikaw ay kumain sa 3 beses sa isang araw, di pa ba sapat sa iyo? Yung bigyan ka ng maayos na tulog ng Panginoon, di pa ba sapat sa iyo? Biyaya ng Panginoon. No? So, kapag hindi tayo marunong makontento, tayo po ay nakakaranas ng worry. O, kaya nga sinabi ng Bible, take no thought for your life, what ye shall eat, what ye shall drink, or what ye shall put on to your body, o yung raiment, yung susuot mo. Ano ho? So, wag natin isipin yung mga bagay na yan. Ano? Isipin natin, mga kapatid, ay lahat ng bagay ay ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Oho, para tayo ay hindi mag-alala. Magkaroon ka lang ng pananampalataya sa ating Ama. Ano ho? So, alam niyo po mga kapatid, kailanman ang Panginoon po ay hindi nagpapabaya sa mga anak niya. Oo, hindi po siya nagpapabaya sa atin kailanman. Oo. Tingnan niyo, balikan natin yung sinasabi ng talata. Kung babasahin pa po natin ang patuloy sa mga kasunod na talata, sabi dito, "Behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?" Oh.
Sabi ng talata dito, ang mga ibon nga sa impapawid. Ano? So hindi naman sila nagtatrabaho o nagtatanim. Pero sabi ng Bible, ang ating Ama ay pinapakain sila. O ay tayo pa kaya? Sabi dito, di ba't mas higit tayo kaysa sa kanila? So, ganyan po ang Panginoon eh. Ano ho? Mas mahal tayo ng Diyos kaysa sa mga hayop, kaysa sa mga halaman. Ano po? So, bakit tayo mag-aalala kung alam naman natin na ipagkakaloob ng Diyos lahat ng ating pangailangan? Isa lamang po ang kailangan natin gawin. Manampalataya tayo sa sinasabi ng ating Panginoon. At kung mananampalataya tayo sa kanyang sinasabi, ay alam niyo po, hindi tayo mag-aalala. Dahil alam natin, ano man ang ating naisin, ay ipagkakaloob ng Panginoon. Alam niyo po, ang sabi ng Biblia sa Luke 1:37, "For with God, nothing shall be impossible." Sa Diyos, walang imposible. Kahit gaano pa kalaki ang iyong pangailangan, kaya po yan tustusan ng Panginoon. Suliranin, gaano man kalaki ang iyong suliranin, kaya kang tulungan ng Panginoon. Basta magtiwala ka lang sa Kanya. So, nawa po, sa sandaling ito ay ako po ay nakapagbigay sa iyo ng encouragement. Salamat po. Purihin po ang iyong pangalan. Pangalan ng Panginoon. Purihin po ang pangalan ng Diyos. God bless po sa bawat isa. To God be the glory.